Narito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa araw ng February 27, 2026. Sa pagdating ng umagang ito ng February 27, mararamdaman mo ang isang napakalakas na udyok na patatagin ang iyong pundasyon at siguraduhin na ang bawat aspeto ng iyong buhay ay nasa ilalim ng iyong kontrol at maayos na pamamahala. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagtutulak sa iyo na bigyang pansin ang mga material na bagay na nagbibigay sa iyo ng seguridad. Kaya mainam na gamitin ang oras na ito upang ayusin ang iyong mga prioridad at tiyakin na ang iyong mga pagsisikap ay nakatuon sa mga layuning pamatagalan. Huwag kang magmadali sa iyong mga desisyon dahil ang iyong likas na pagiging matyaga ang magsisilbing pinakamalakas mong sandata upang malampasan ang anumang mga balakid na maaaring humarang sa iyong landas patungo sa kasaganaan at katahimikan ng isip. Pagdating sa iyong karera at mga tungkulin sa trabaho, ang petsang ito ay nagdadala ng isang mahalagang pagkakataon upang ipakita ang iyong hindi matatawarang dedikasyon at ang iyong husay sa pagpapatakbo ng mga komplikadong proyekto ng may sapat na disiplina. Mapapansin ng iyong mga nakatataas ang iyong masigasig na pagtutok sa mga detalye at ang iyong kakayahan na manatiling matatag sa gitna ng mga pagbabagong nagaganap sa inyong organisasyon, na magreresulta sa isang mas mataas na antas ng pagtitiwala mula sa kanila. Gamitin ang iyong talino upang bumuo ng mga sistemang magpapabilis sa inyong produksyon nang hindi isinasakripisyo ang kalidad. Dahil ang iyong masiselang panlasa sa trabaho ay sadyang kailangan upang mapaganda ang kinalabasan ng inyong mga pinaghihirapang plano at mitiin. Sa usaping pananalapi, ang araw na ito ay humihingi ng isang matalinong pagsusuri sa iyong mga gastusin at ang pagpapatupad ng isang mas mahigpit na budget upang masiguro na ang iyong yaman ay patuloy na lalago sa mga susunod na buwan. Maaaring may lumitaw na oportunidad para sa isang matatag na pamumuhunan o pagbili ng ari-arian na magbibigay sa iyo ng pangmatagalang pakinabang. Ngunit kailangan mong suriin ang bawat dokumento ng may matalas na isipan upang maiwasan ang anumang aberya. Ang pagiging masinop sa iyong mga transaksyon at ang paglalaan ng pondo para sa mga mahahalagang obligasyon sa hinaharap ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan. Kaya manatiling disiplinado at huwag magpadala sa mga panandaliang luho na wala namang malaking ambag sa iyong seguridad. Ang aspeto ng pag-ibig at pakikipag-ugnayan ay nasa isang yugto ng matatag na harmonya, kung saan ang iyong puso ay naghahangad ng kalmado at payapang koneksyon kasama ang iyong kapareha o ang mga taong mahalaga sa iyong buhay. Ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay ng oras at pagluluto ng masarap na pagkain o pagbibigay ng maliit na regalo ay lalong magpapatibay sa inyong pagsasama. Dahil mas pinahahalagahan mo ngayon ang katatagan ng damdamin kaysa sa anumang mabulaklak na salita. Para sa mga naghahanap pa ng katuwang, ang iyong matikas na aura at ang iyong pagiging maaasahan ay magsisilbing magnet para sa mga taong naghahangad ng isang partner na may malalim na pananaw at busilak na puso. Kaya manatiling bukas sa mga bagong kakilala. Ang iyong kalusugan ay dapat maging isa sa iyong mga pangunahing prioridad sa pamamagitan ng pagbibigay ng pansin sa iyong lalamunan at sa iyong lieg na maaaring makaramdam ng tensyon dahil sa sobrang pagtatrabaho o stress sa maghapon. Ang iyong katawan ay humihiling ng sapat na nutrisyon mula sa mga natural na pagkain. Kaya iwasan ang pagkain ng mga pagkain masyadong matamis o dumaan sa maraming proseso upang mapanatili ang iyong sigla at ang iyong magandang pakiramdam sa bawat kilos mo. Ang pagsasagawa ng mga mahinahong ehersisyo gaya ng yoga o paglalakad sa isang tahimik na parke ay makakatulong upang mailabas ang mga negatibong enerhiya sa iyong kalamnan at mapalitan ito ng sariwang lakas na magpapanatili sa iyong magandang disposisyon. Sa iyong pakikipagkapwa-tao, ang iyong papel bilang isang matatag na sandigan at tagapayo ay magiging sentro ng atensyon, lalo na sa mga kaibigan na nahaharap sa mga problemang nangangailangan ng praktikal na solusyon at mahinahong gabay. May isang tao na maaaring lumapit sa iyo upang humingi ng tulong tungkol sa kanyang sariling pananalapi o buhay pamilya. At ang iyong pagiging objektibo ay magsisilbing malaking tulong upang makita niya ang tamang direksyon na dapat niyang tahakin ng may katuwiran. Maging mapagmasid sa iyong paligid dahil ang bawat pakikipagpalitan ng kaisipan ay nagdadala ng bagong aral na maaari mong gamitin upang mas lalo mo pang mapabuti ang iyong pakikitungo sa iba't ibang uri ng personalidad na iyong nakakasalamuha araw-araw. Ang iyong malikhaing isipan ay magkakaroon ng kakaibang kislap sa hapon, lalo na sa mga gawaing may kinalaman sa sining, dekorasyon ng tahanan, o anumang paraan ng pagpapahayag na nagpapakita ng iyong pagpapahalaga sa kagandahan at kaayusan.
Huwag mong limitahan ang iyong sarili sa mga karaniwang estilo, bagkus ay subukan ang mga makabagong pamamaraan na magpapakita ng iyong pagiging orihinal habang pinapanatili ang dangal at kalidad ng iyong mga ginagawa para sa iyong sarili at sa iba. Ang pagbuo ng isang bagay na matibay at kapaki-pakinabang ay nagbibigay sa iyo ng ganap na kagalakan. Kaya hayaan ang iyong mga ideya na dumaloy ng malaya habang pinapanatili ang disiplina sa bawat hakbang na iyong gagawin sa iyong proyekto o gawain. Para sa pamilya, asahan ang isang kaganapan sa loob ng tahanan na mangangailangan ng iyong pagiging mahinahon upang maging maayos ang takbo ng inyong samahan sa kabila ng mga posibleng hindi pagkakaunawaan tungkol sa mga material na bagay. Ang iyong presensya ay magbibigay ng kagaanan sa loob ng bahay, kaya ang paglalaan ng oras para sa isang masinsinang pag-uusap tungkol sa inyong mga planong pangpamilya ay lalong maglalapit sa inyong lahat sa kabila ng inyong mga abalang schedule. Maging mapagpatawad sa mga maliliit na pagkakamali ng iba at maging isang gabay na laging handang makinig. Dahil ang matatag na ugnayan sa loob ng tahanan ang tunay na lakas na magtataguyod sa iyo sa bawat pagsubok na kakaharapin mo sa iyong pakikipagsapalaran sa mundong ito. Ang iyong intuition ay magsisilbing isang matalas na kumpas sa pagpapasya tungkol sa isang bagong oportunidad na may kinalaman sa iyong personal na pag-unlad o ang pagkuha ng isang bagong kasanayan na magpapataas ng iyong halaga sa industriya. Kung may nararamdaman kang udyok na ayusin ang iyong kapaligiran upang maging mas produktibo at komportable, gawin ito ngayon dahil ang daloy ng enerhiya ay pabor sa mga gawaing nagpapakita ng pagpapahalaga sa kaayusan at kaginhawaan. Ang iyong panloob na boses ay malakas na nagpapaalala na handa ka na para sa isang mas mataas na antas ng kaganapan, kaya pakinggan ito at huwag hayaang ang mga pag-aalinlangan ang humadlang sa iyong pag-asenso patungo sa tagumpay. Sa aspeto ng edukasyon at pagkuha ng karunungan, ang iyong isipan ay magiging kasing talas ng isang kidlat na handang unawain ang bawat detalye ng iyong mga pinag-aralan, lalo na ang mga paksang may kinalaman sa ekonomiya, arkitektura, o agrikultura. Gamitin ang panahong ito upang magbasa ng mga aklat na magpapalawak ng iyong pangunawa sa kalikasan ng mundo, dahil ang mga ito ay sadyang makakatulong sa pagpapabuti ng iyong pagkatao bilang isang disiplinadong individual. Ang bawat impormasyon na iyong matututunan ay magsisilbing hiyas sa iyong isipan, kaya huwag kang titigil sa paghahanap ng katotohanan hanggang sa marating mo ang ganap na kalinawan na iyong matagal nang hinahanap para sa iyong sariling kapayapaan at seguridad. Iwasan ang pagiging masyadong matigas ang ulo sa mga mungkahi ng iba na maaaring makatulong sa pagpapabilis ng iyong mga gawain, dahil ang pagtanggap ng tulong ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng isang matalinong pakikipagkapwa-tao. Ang pagpapanatili ng isang bukas na isipan sa gitna ng mga magkakasalungat na opinyon ay isang kasanayan na dapat mong pagtuunan ng pansin ngayong araw upang hindi ka masayang sa mga bagay na walang sapat na halaga para sa iyong pag-unlad. Ang pagpili sa kung ano ang nakakabuti sa nakararami nang hindi isinasakripisyo ang iyong sariling mga prinsipyo ay magbibigay sa iyo ng mas mabilis na resulta at mas malalim na kaganapan sa lahat ng iyong mga mithiin sa buhay. Ang iyong espiritual na aspeto ay nangangailangan din ng pagkalinga sa pamamagitan ng paghahanap ng sandali ng katahimikan upang muling makakonekta sa iyong panloob na gabay na nagbibigay ng direksyon sa iyong mga plano sa hinaharap. Ang pagninilay-nilay tungkol sa iyong mga tunay na layunin ay magbibigay sa iyo ng sagot kung bakit kailangan mong maging matatag at kung paano mo magagamit ang iyong talino para sa kabutihan ng iyong sarili at ng iyong kapwa. Ang pagpapasalamat sa bawat biyaya, maliit man o malaki, na iyong natatanggap ay magbubukas ng pinto para sa mas marami pang milagro. Kaya panatilihin ang iyong integridad at ang iyong pagiging mapagkumbaba sa lahat ng oras at pagkakataon na iyong kakaharapin sa maghapon. Maging mapagmasid sa mga legal na dokumento o mga kontratang iyong pipirmahan ngayong hapon, at siguraduhin na nabasa mo ang bawat detalye ng maigi upang maiwasan ang anumang aberya sa iyong mga transaksyon sa hinaharap na mga taon. Ang paghingi ng payo sa mga taong may sapat na karanasan o sa mga eksperto sa batas ay isang matalinong hakbang na dapat mong gawin upang maprotektahan ang iyong mga interes at ang iyong pinaghirapan sa loob ng mahabang panahon. Ang pag-iingat sa ganitong mga usapin ay magbibigay sa iyo ng kapanatagan na ang iyong mga hakbang ay nasa loob ng katuwiran at hindi ka malalagay sa alanganin dahil lamang sa kakulangan sa pagsusuri ng mga papel. Sa pagdating ng gabi, maglaan ng oras upang ayusin ang iyong kapaligiran at ang iyong isip sa pamamagitan ng pagkain ng masarap na hapunan o pakikinig sa musika na nagpapagaan ng loob upang maging mahimbing ang iyong pagtulog at pagpapahinga. Ang kaayusan sa labas ay refleksyon ng kaayusan sa loob,
Kaya ang pagliligpit ng iyong mga kagamitan ay makakatulong upang maalis ang mga tensyon sa iyong isipan na dulot ng sobrang dami ng iyong mga iniisip sa maghapon. Ang pagpapasalamat sa bawat tagumpay na iyong nakamit sa araw na ito ay magpapanatili sa iyong positibong disposisyon na siyang magsisilbing magnet para sa mas magagandang balita na darating sa iyong pintuan bukas at sa mga susunod na araw. Bilang huling payo para sa iyo, laging tandaan na ang tunay na seguridad ay matatagpuan sa pagkakaroon ng balanse sa pagitan ng iyong material na tagumpay at ng iyong panloob na kapayapaan na walang anumang katumbas na halaga. Manatiling nakatutok sa iyong sariling landas habang nagpapakita ng malasakit sa mga taong nasa paligid mo, dahil ang kaganapan ng iyong pagkatao ay matatagpuan sa pagbabahagi ng iyong liwanag ng may dangal sa lahat ng pagkakataon. Hayaang ang liwanag ng karunungan ang maging gabay mo sa pagtahak sa daan ng iyong mga adhikain, at maniwala ka na sa bawat pagsusumikap mo, mayroong magandang bukas na naghihintay para sa iyong buong pamilya at sarili. Ang iyong mga maswerteng numero para sa araw na ito ay 2, 11, at 20. Ang iyong maswerteng kulay ay luntyan o berde na sumisimbolo sa pag-unlad at kasaganaan. At ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pag-aalaga ng mga halaman, ang paglilinis ng iyong pitaka upang maging maayos ang daloy ng pera, o ang simpleng paglalakad sa damuhan ng nakayapak upang muling makuha ang iyong lakas mula sa lupa.